Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post unofficial Bato Solid supporters. Pahayag ng AFP Chief of Staff. Paghahanda siguro sa gera kasi nga lumalala na po ang gera sa US, Israel versus Iran. May nabasa akong post ni Ma'am Malotikia. Sabi niya, the war has started to be a regional conflict. Nagtulong-tulungan na ang mga alay. Ang mahal na ng gasolina, krudo. O ito ang pahayag ni General Browner. General Browner sinabing uumpisahan na ng AFP ang pagsasanay para tumagal ng 30 araw sa digmaan. Akala ko nagsimula na kasi kailan pa ito? Last year pa ito. Binanggit na ang instruction daw ng Pangulo is for the AFP to prepare in case war broke out that we can last. Tatagal tayo ng 30 days bago dumating ang tulong ng Amerika. So, matagal-tagal na yan, mga ilang buwan na. Tapos ito ngayon, uumpisahan. Hindi pa pala nakapag-umpisa. Ito, basahin lang natin ha. Ibinahagi ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na uumpisahan na nila ang pagsasanay upang tumagal ang kanilang puwersa sa pakikipagdigmaan hanggang 30 ka araw. Ayon kay Browner, ito umano ang utos sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Paliwanag ni Browner, kailangang umano ang nasabing pagsasanay upang makatagal ang Pilipinas habang hinihintay ng tulong mula sa kanilang mga kaalyadong nasyon. Ang utos ng ating Pangulo, si President Ferdinand Marcos, is that we will, ito ng pahayag ng Chief of Staff, is that we should be able to fight and preserve our forces for at least 20 hanggang 30 days. We are expecting that pag nagkagulo, syempre, tayo muna ang makipagyera and then, but we are expecting also reinforcement or help from our allies. And that is under the Mutual Defense Treaty. So, I hope nakapagsimula na ngayon. Kasi, I think November nung nagbigay ng Pangulo ang utos, November, December, January, February, maglilimbuan na. I hope nakahanda na. Okay, itong gera sa Iran versus US and Israel. Sa ngayon, ang labanan is missiles. Wala pang mga ground. Sa ngayon, hindi mo na kailangan ng ground forces, ground attack. Iba na ang gera ngayon, hindi nung World War I, World War II, Korean War, Vietnam War, kung ano pang mga, pwede pa yung Gulf War, yung pag-atake ng Iraq sa Kuwait, karoon ng Desert Gulf War, kakailangan ng ground forces. Ito, more on air war. Yan lang. Kawawa yung isang Pilipina caregiver sa Israel, namatay dahil lumusot ang isang missile ng Iran. Kaya lang, halos lahat ng missiles ng Iran na i-intercept ng Israel. Kaya minimize ang casualties sa Israel. So, kasamang palad, may isa tayong kababayan na nasawi. In other countries, wala naman. Kasi ang tinitira lang ng Iran, yung mga bansa na may US military bases, yun ang tinitira nila. Nakaprepare din yung mga bansa na yun. May mga interceptor din sila. Kaya, wala. Ang problema tayo, may mga EDCA sites dito, tapos, nandyan yung US Typhoon missile system na napakalakas po yan. Umangal po ang China, umangal po ang Russia nung dalhin dito ng mga Amerikano yung missiles nila na yan. Umangal sila. You want to be burned with fire? Those who play with fire will be burned by fire. Yan ang warning ng Chinese general noon. Kaya lang, tinanggap pa rin, pinapasok pa rin. Niloko pa tayo nung una. Ginamit, pinadala yan para part ng balikatan exercises. Tapos ang sabi, ibabalik din daw, aalisin. Wala na. Naging permanente na. Nandito na. So, yan? It's a magnet for us to be attacked. Kasi nga, sa Middle East, yung mga bansa sa Middle East na walang US military bases, hindi naman hindi naman pinapaulanan ng missiles ng Iran. Yun lang, meron. Kaya kung maglala ito, sabi ni Professor Malotikia, it has turned into a regional war. Marami nang tumutulong sa Iran, yung mga alyado nila. Ang alyado ng Iran is China and Russia. Nakakapatakot. Dahil may EDCA sites tayo, meron tayong US
Typhoon missiles. Baka bigla rin tayong paulanan, meron pa tayong air defense. Nagsasanay nga ng AP. Okay yun, magsana yung ground forces. Kailang, wala tayong air defense. Hindi katulad ng Israel na yung Patriot defense system nila, napaka-effective. Meron ba tayo nun? Ang meron daw, manananggal. mga aswang, manananggal na sasalubong sa mga missiles. Hindi yan ang magsilbi. So, ay, kakaawa. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. People who reacted. 8,700 ang nag-react. 8,300 ang tumatawa, 46 ang galit, 243 lang ang nag-like. So, wala na, mag-pray na lang po tayo. Saludo ako sa tapang ng ating mga sundalo. No problem about that. Kailang, paano ang kagamitan natin? Wala tayong air defense. Tapos, nandito pa yung magnet, yung typhoon. Kailan ba nila ito alisin? Sana alisin na sa lalong madaling panahon.